O panoorin natin 'to, si, Attorney Harry Roque. Sabi nila nahuli ng Interpol, hayop talaga 'no, fake news. Hindi naman pala nahuli, Oh, hayop talaga na 'tong Pilipinas talaga, fake news. Nahuli, hindi naman daw nahuli, eh. O panoorin natin 'to si ano, Attorney Harry Roque. So actually, bago dumating ang mga tao, tinawagan ko yung mga kaibigan ko, nag-iyakan na naman kami. Sa totoo lang po, nung September 21, matapos yung malaking rally, nag-iyakan na kami kasi akala ko uwi na ako at mawawala na si Marcos. No? Iyakan blues. Pero matapos ng isang linggo, sabi ko, balik luha tayo lahat. Hindi na wala si Marcos, so nandito pa rin ako. Pero kahapon, nung nandun ako, nakaupo na ako sa aeroplano, naka-fasten seatbelt na ako, tumawag na ako, nagpasalamat na ako. Sabi ko sa mga kaibigan ko, si Vine, si Mary, si Nalyn, si Eileen, si Charlene, si Jason. Papunta siya sa ano, Austria, hindi papuntang Pilipinas kasi nilalakad niya ang ano niya, ano ba yun, amnesty ba, ano, pakinggan natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Tatanawin kong utang na loob talaga panghabang buhay ang ginawa ninyo kasi mantakin nyo, walang natulog nung gabing yon. Kasi ang flight ko 9:40, pinasundo ako ng 5:45. Sila Charlene at si Jason, ang plano was susundan nila ako dahil ang duda nila baka hindi ako isakay ng eroplano at idiretso at kidnapin papuntang Pilipinas. No? Eh hindi naman sila nakasunod kasi nagwangwang yung van. Kidnapin papuntang Pilipinas. Ano yung parang si ano, Tatay Digong sa dinala agad sa Hague. Hayop talagang bangag yan, eh. At talagang nawala sila at sinabi hindi niyo kami masusundan kasi hindi din naman dadaan siya sa normal process. Diretso namin siya sa eroplano. So anyway, um, nagpaalam na ako't lahat. Nung nakaupo na mga pasahero, lumabas yung captain at umakyat ang dalawang airport police. Pinuntahan ako. Dala-dala ngayon yung certificate ko of unfit to fly. Now, in-explain sa akin. I know you have two certificates of unfit to fly, but we also have a certificate that you're fit to fly. And the captain said he's okay with the certificate to fly. So sabi ko, so what is your point? Ang sagot nila, do you want to take this flight? Sabi ko, no. Why not? Because my own doctor said it is unfit. I am unfit to fly. So sabi ko, why? Tapos sabi nila, so why did you come to the airport and why did you board the plane? Because I thought I had no choice. And I did not want to seem ungrateful to Netherlands, and I did not want, to abuse their hospitality, no? But inulit, but do you want to take this flight? Sabi ko, no, because my doctor says I should not fly. And I believe my doctor. Galing talaga raw. Mautak, dalawang certificate niya eh, dalawang doktor na hindi raw siya pwedeng sumakay ng aeroplano kasi nga galing sa opera eh. Doctors, not the word of doctors who did nothing but take my blood pressure and my oxygen. So doon po ako pinababa. Nasyak ako. Kasi sa totoo lang, ayaw kong umalis ng Netherlands. Bakit? Unang-una, nangako ako kay Tatay Digong hindi ko siya iiwan. Pero nung nandun na ako sa eroplano, ang iniisip ko naman, ipaparating ko na lang kay Tatay Digong, hindi ko naman siya iniwan dahil ang Austria ay nasa Europe pa rin. So, walang iwanan pa rin. Nasa Europa pa rin ako. Pero siyempre, sa kalooban ko, ayaw kong baliin sana yung pangako ko na hindi ko iiwan si Tatay Digong. Nandito lang ako literally katabi niya. Ang bahay ko po, pinili ko ang bahay ko kasi nalalakad lang yung detention facility ni Tatay Digong. Kung merong ang bakante doon sa mga bahay na katabi mismo ng kulungan, doon ako titira para literally kasama ako ni Tatay Digong. Pero alam ni Tatay Digong na walking distance ang bahay ko sa kulungan at hindi ko siya iniiwan, miski hindi ko siya nakikita. At kahapon nga, nagpadala siya sa akin ng mensahe, Omar, nakakahabag. Hindi ko pa nakita yung mensahe niya, pero nakita ko later on at parang, well, it's really God's message na dapat tuparin ko nga yung aking pangako na wag iiwan si Tatay Digong. Now, matapos po akong pinababa, dinala ako sa isang parang airport detention facility
Sa totoo lang, siguro mga 1 oras na pinaantay ako, natulog ako kasi wala nga akong tulog. Ginising ako at mayroong 2 piskal, 2 assistant prosecutor pumasok kasama ang 2 airport police at 2 immigration police. Sabi nila, "We are now conducting an investigation if we should charge you with violation of Alien Act so and so." Sabi ko, "Okay, what are you charging me with?" "Well, you absconded by refusing to take the flight." Sabi ko, "Really? How could I have absconded when I voluntarily boarded the plane, took my seat, and the only thing I did was to answer a question? Do you want to take this flight?" And I said no, because my doctor said I should not take this flight. Not one doctor, but 2 doctors. Number two, how could you say I absconded when you know very well from my medical certificate that I cannot lift anything, and yet I have 7 pieces of very heavy luggage? At yun sa totoo lang. Kaya gusto ko na rin sigurong tumuloy sa Austria kasi kung binayaran ko yung extra luggage, siguro mga 5,000 euros yun. No kidding. Kasi yung 2 malaking kong maleta, kung mga tag 50 kilos yun, eh allowed lang 23. Pero para sa European flight, 23 nga lang, isa ang kailangan. So nagbayad na sila ng pangalawa. 3 pa yung check-in ko. Tapos 4 pa yung hand carry ko. So sabi ko, siguro dapat tumuloy na ako kasi mahal-mahal ito kung binayaran ko, no? Pero, how do you ignore naman ang sabi ng doktor, wag kang lilipad. At saka, mahirap talagang baliin yung pangako kay Tatay Digong na hindi ko siya iiwan. So sabi ko, una, does a person who abscond travel with 7 luggages when they cannot carry their luggage? Number one. Number two, how could I have absconded when I voluntarily entered the plane? I was offloaded because I was asked if I wanted to take the flight. I said no, because my doctor said so. And the airline heeded my wish. Binaba ako. Okay? So, and number three, of course, sabi ko, how could I deem to have absconded when in the first place, I never hid from immigration, and that's why I'm here. I'm facing the immigration authorities point blank, and I heeded what they wanted me to do, except that the last minute, the airline wanted to know if I wanted to take the flight, and I said no. So anyway, after about 20 minutes, umalis sila, bumalik, we're not charging you with anything, you can go. Ang problema ko, teka, sinundo niyo ako sa bahay ko, nagpadala kayo ng Uber, kailangan ibalik niyo ako sa bahay ko dahil 7 pieces of luggage yan. So sabi ko, can I ask for assistance because I cannot lift? So nangyari, yung 2 piskal pa ang nagdala ng mga luggage ko. Hinatid ako dun sa labas ng airport kung saan sinundo na ako ng aking mga kaibigan. No? Makikita niyo yung very emotional reunion namin kay Vine, kay Mary, kay Estela, sino pa ba? Vine, Mary, Estela, Nalin, Charlene, at saka si Jason. No? Yun yung mga kasama ko talaga sa airport. No? At after that, uwian na. Okay? So yun talaga po ang nangyari. Wala pong pag-aresto. Okay? Sinundo nga ako Uber. Cheap lang ako eh. Kasi tinanong nila, pwede bang i-meet ka na lang namin sa airport? Pero sabi ko, ayaw kong umalis, ayaw kong iwanan sa hindi kong paggagastosin pa ako Uber, edi pasundo nila ako. Kaya sinundo ako. Tapos, ayun nga po, wala po ako sinuway sa sinasabi nila. Sunod lang ako ng sunod. Kaya lang, nung tinanong ako, upon the instance of the captain, kailangan sumagot ako. Now, bukas po, meron na naman kaming pagpupulong ng immigration at hindi ko po alam kung anong susunod na hakbang. Meron lang po kasi hanggang 10th of December ang Netherlands sa ipadala ko sa Austria. Otherwise, under the Dublin rules, Netherlands lang dapat mag-process ng aking asylum. Narinig nyo ha, napanood nyo ha. Fake news, inuli daw na Interpol. May hayop talaga itong Pilipinas. Ha? Hindi naman pala nahuli ha. Pero ang galing niya ha. 2 certificate dala niya, 2 ha. Na hindi raw siya pwedeng sumakay ng airplane kasi nga may sakit nga eh. Galing talaga no. Babu.
Babu.